Okay, magandang gabi 'no. Welcome back ulit sa ating channel. Ngayon pag-usapan naman natin, ano nga ba yung mga dapat nating, tandaan or dapat nating maintindihan bago tayo sumabak sa radioactive iodine treatment. Tara, kuwentuhan tayo. Okay, paglilinaw lang 'no, hindi po ako isang doktor ha. Isa din akong, pasyenteng kagaya niyo na may, hyperthyroidism noon, hypothyroidism ngayon. O tara umpisahan na natin. Eto na nga 'no, 2 taon na ako mula nung nag-radioactive iodine treatment 'no, o yung tinatawag nating RAI. Okay, bilisan natin ng konti. Ano ba yung mga dapat, gawin 'no, bago ako mag-take nun? Well, unang-una talaga ibinibigay po kasi radioactive iodine treatment lalo na common siyang ibinibigay 'no, sa may mga problema sa thyroid like hyperthyroidism. Ibig sabihin nga nung hyperthyroid, yun yung overproduction natin 'no, ng, thyroid hormones, yung nararanasan yung mabilis ang tibok ng puso. Yung iba naman, sila yung may mga tinatawag na papillary carcinoma o kaya yung nakikitaan sila ng, cancer sa thyroid, 'no? So, binibigyan din sila nun. Okay, so ano bang pinagkaiba kuya? Okay, as per my nuclear medicine doctor and endocrinologist doctor, yung sa akin kasi hyperthyroid, ang ibinigay sa sa'king MCI doon, 15 MCI. Compare doon sa may mga cancer o nodules na kailangan talagang operahan na umaabot ng 100 MCI, 'no, gano'n, gano'n kataas. So, magkaiba po 'yun sa case natin, 'no. Ang hyperthyroid kasi, may mga pagkakataon talaga na ang hyperthyroid, umuulit-ulit lang, okey? Naggamot ka ng 3 buwan, naggamot ka ng 6 na buwan, 'pag inihinto yung Topdin o yung Metimazole, after ilang buwan umuulit po yung mga sintomas niya 'no. Ayan na naman yung panginginig mo, yung, malakas na pagkabog ng dibdib. So gano'n po siya, kaya siya ibinibigay. Ngayon, alam ko itatanong niyo, "Kuya, pupuwede ka bang hindi na lang nag-radioactive iodine o kaya naman, naggamot ka na lang sana ng, Topdin habang buhay?" Well, pupuwede ko rin namang piliin yung gagamot na lang ng Topdin. Pero kasi ang explanation, hindi ako nag-explain nito, ang explanation ng, doktor dito, ng endocrinologist at ng, nuclear medicine doctor, sabi niya sa'kin, "Rachel, 5 taon ka ng may hyper, nasa ano ka rin naman 'no, nasa science field, bakit ngayon mo lang ipinagawa 'to?" Sabi ko, hindi ko naman 'yan ginusto." Nagkataong naa-assign kasi ako sa iba't ibang lugar sa atin 'no, sa Pilipinas. So, ibig ko sabihin, once na malipat ako dun, iba-iba ng management ang nangyayari. So, gano'n 'no. So, sabi kasi niya sa akin, yung mga taong may hyperthyroidism, okay, base sa explanation niya 'to, hindi galing sa akin ha, mas maiiksi ang kanilang, lifespan kumpara sa mga taong may hypothyroidism. Okay, mas marami rin pong komplikasyon ang hyperthyroidism kumpara sa hypothyroidism. Okay, kagaya ng sa atay 'no, yung hepatotoxicity. 'Yun, ano pa, chronic heart disease, 'yun 'no. Ibig sabihin ng chronic, matagal ka ng may sakit or, may matagal ka ng kondisyon, kagaya nga ng thyroid, naapektuhan na po ang ating, puso. Imagine, 2 years ka ng kinakabog, nagpa-palpitate 'no, or 5 years, hindi mo na-a-address ng maayos. So, what will happen? O 'di puwedeng ma-damage ang ating, puso o kaya ang ating kidney. Kasi pagtaas ng, blood pressure din, tumataas din ang blood pressure 'pag hindi siya na-a-address ng maayos, siyempre sa katagalan si kidney naapektuhan din. So, gano'n yung explanation sa'kin, hindi galing sa'kin 'yun. Okay, so since usapang radioactive iodine tayo 'no, ano pa ba yung mga benepisyo nito? Okay, o siyempre, magde-develop ka ngayon ng hypo 'pag tinake mo 'yan.
'Di ba, kagaya ko, hypo ka. Ngayon ang pinagkaiba lang talaga ng, nung nag-take ka ng, radioactive iodine, talaga namang umokey ako nung na-reach ko na yung hypo 'no, umokey naman yung pakiramdam ko, yun nga lang medyo antukin. Ang sabi nila, "Bakit mo ipinasira yung ano mo, thyroid?" Hindi ko naman yun sinadyang ipasira, kailangan lang talaga siyang gamutin. Oh, 'di ba? Anong magagawa ko, yun yung tumatakbo sa katawan ko, 'no? Autoimmune nga yung nangyari sa'kin, so siyempre kailangan naman nating i-address yun ng maayos, 'no? So, binigyan ako ng, naka-capsule yun, makikita niyo diyan sa video kung ano yung itsura ng radioactive iodine, okey? So, yun lang naman, tinake ko din after ilang buwan, mga 2 months din siguro mahigit yun, naramdaman ko na yung epekto niya, oo, umokey naman ako. Take note nga pala 'no, siyempre pagka ikaw naman, nag-take na ng radioactive iodine na treatment, isang beses lang yun. Hindi yun babalik ka next month, babalik ka next week, hindi siya gano'n. Isang take lang siya, ha. Okay, so gano'n gano'n siya. Ngayon kuya, once ba na tinake ko yun, anong nangyayari sa thyroid natin? Yung portion doon ng, thyroid 'no, nada-damage talaga, nasisira 'no. So hindi na siya nagiging produce ng mga thyroid hormones 'no, kaya nagiging hypo na tayo. Kung anong tawag dito, ang function ng iyong ano, thyroid, 100%, nagiging 20% na lang, nagiging 10% na lang. Kaya nagkakaroon tayo ng levothyroxine na tinatawag, yung oroxine, your Armour, yung Synthroid na tinatawag. Well, hindi naman siya gamot, hormone replacement po naman siya, 'no. So kasi nga, ah, hindi na produce ng sapat na, thyroid hormones ang ating, thyroid 'no, so kailangan natin ng replacement. Kaya medyo crucial po ang, pagpapa-lab test para ma-monitor. Halimbawa 100 mc tulad nung nakaraan 100 mcg ako Monday to Saturday. Sa linggo 200 ako. Because of close monitoring, nakikita ng mga doktor, bababaan ko na yung iyong ano, linggo, 100 ko na lang din. So may mga gano'n tayong pagkakataon. Kaya napaka-importante talaga na ibinabalik natin yung ating, tawag dito, lab test kay, doktor. Question, babalik pa ba ang thyroid natin once na I mean yung function ng thyroid natin once na nag-radioactive iodine treatment tayo? Ang sagot po doon, hindi na. Hindi na po siya babalik kasi dinidestroy ni radioactive yung ating, healthy cells, tissues 'no, sa ating, thyroid, kaya nagiging hypo tayo. Ngayon mag-recover man siya o mag-ano, anong tawag dito, regenerate, hindi na siya babalik sa dating function niya. Okay, so yun yung kailangan niyong intindihin 'no. Ako naman, to be honest 'no, tatanungin niyo kung may pinagsisisihan ba ako sa pagpapa-radioactive iodine ko. Ang sagot ko po, isang mabilis na, wala akong pinagsisisihan. Kasi mas maganda yung pakiramdam ko ngayon, okay. Yun nga lang, kailangan nating sumunod sa mga doktor, kailangan nating magpa-check up ng maayos. So, ganun lang. Hindi naman komplikado 'no. Yung kapatid ko, yung kakambal ko mismo 'no, kagaya ko rin, oh, yung levothyroxine niya every Saturday and Sunday 50 na lang or 50. So, may gano'n kasi talaga. So, ibig sabihin, nakikita nila kung ano yung dapat lang, okey? Oh, nung hyper ka, gusto mo ba yung pakiramdam na bigla ka na lang kakabugin, bigla ka na lang yung parang puso mo tumalon, oh, gusto mo ba yung gano'n? Siyempre hindi, 'di ba? So, para sa akin better 'to, itong pakiramdam ko 'to. Sabi nga nila, ah, kailangan nating kontrolin yung ating, hormones 'no? Kasi nga naman,
ah, tibok ng puso mo sobrang blab, 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 blab. Ultimo blood pressure mo maapektuhan dun 'no. So, bago pa masira sabi nga ni doc sa'kin binibiro ako, bu bago pa masira ang mga laman loob mo 'no, gawin na natin 'to para makauwi ka na, 'no. So, anyway, sabi ko nga sa inyo sila yung doktor hindi lang naman ako nag-decide 'no, imagine 'di ba? May makikita ka bang bukol sa aking, leeg? Hmm. So, awa ng Diyos, wala naman, ito lang may ugat. Sabi nung ibang nag-comment, parang malaki yung leeg mo, may bukol ka 'pag nagsasalita. Ito lang naman 'yan sa ano, sa ilaw. Pero based sa result ng aking ano, paano 'to, ultrasound, eh, wala namang nakitang bukol, ayan siya. Adam's apple, yung ugat, ayan 'no. So, awa ng Diyos okey naman. Lagi naman tayong chine-check-up, so nakakatulong. Okey, so paano, hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong ako sa kahit kaunting kaalaman nakapagbahagi ako sa inyo 'no. So, hanggang sa susunod na video, enjoy your weekend. God bless everyone. Thank you.